Hindi pa kayo nakakapunta sa probinsya ng Siquijor? Heto't ipapakita namin ang ubod ng gandang mga beach resort at iba pang lugar na pwedeng pasyalan doon ngayong summer vacation. Nakatutok si Lala Roque. Kung dati-rati yung misteryosong isla kung ituring ng ilan ng Siquijor, patok na summer destination na ngayon ang binansagang Isla del Fuego o Island of Fire. Makapigil hininga ang ganda ng mga beach sa bayan ng San Juan, kaya ang mga pamilya dito nag-outing. Pero di lang malilinaw na dagat ang ipinagmamalaki dyan, matatagpuan din kasi dito ang St. Francis de Assisi Parish na itinayo pa noong 1870. Nariyan din ang Lazi Convent, ang umano'y pinakamalaking kumbento sa Pilipinas na itinatag pa noong 1884. Sa bayan ng Larena naman, tuwang-tuwa ang pamilyang ito na galing pang Europa sa Butterfly Sanctuary. Dito, malayang nakakalipad ang mahigit 20 makukulay na paru-paro. Para naman ma-refresh, click ang resort na to na overlooking ang dagat. It's more fun in Siquijor because of the sun, the sand, and the smiles. Bago umalis, huwag kalimutan ang pasalubong yung banana chips. Sa Agusan del Norte, dinarayo sa bayan ng Nasipit ang Amontay Beach Resort na may kumpletong accommodations para sa inyong summer getaway. Magtampisaw sa dagat o di kaya'y sama-samang mag-banana boat, aquacycle at beach volleyball. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Masakit sa ulo at talaga namang nakakahapo ang tindi ng init. Pero ayon sa Pag-asa, ganyan pa rin daw ang mararanasan natin sa mga susunod na araw. Kaya mga kapuso, doble ingat po para iwas sakit. Nakatutok si Mariz Umali. Pumalo sa mainit na 33.5 degrees Celsius ang temperatura mag-aalas 2 ng hapon kanina sa Metro Manila. Bahagyang mababa kaysa 34.5 degrees Celsius na naitala kahapon. Pero ayon sa Pag-asa, asahan pa raw ang ganitong katinding init sa mga susunod na araw. Wala tayong nakikita nga low pressure area o bagyamana na maapektuhan sa atin. Ang rason bakit may panahon natin, halimbawa sa Metro Manila, kasi wala tayong ganong kaulapan. Kaya po yung sikat ng araw ay diretso sa atin. Sa Tuguegarao na madalas makapagtala ng pinakamataas na temperatura, umabot sa 35 degrees Celsius ang temperatura kahapon. Nag-35.5 degrees Celsius naman sa Dagupan. Habang sa Subic, Zambales, umabot pa sa 36.2 degrees Celsius kahapon. Pati nga sa Baguio, umabot na rin sa 25.5 degrees Celsius ang temperatura kahapon. Ang pinakamainit na temperatura na naitala ngayong taon, umabot sa 36.5 degrees Celsius at naitala sa Lawag noong March 21, sa Cabanatuan nitong April 5 at sa Subic nitong April 7. Noong 2011, pinakamainit ang 39.9 degrees Celsius na naitala sa Tuguegarao. Pagpapatuloy na raw ang mainit na panahon hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Nagpapayong, naliligo lagi, nagstay sa bahay o kaya sa school. Ganun lang. Para hindi ako maarawan, maiwas ako sa araw. Nagbabasa ng towel na tapos ipupuna sa para medyo malamig yung... Ano yan? Binabaon niyo yan? Hindi, yung parang may yelo tapos binabalot yung towel dun para hindi siya basang-basa. Tapos yan. Mo na ba yung matinding? Sobra. Tsaka nakakabaltos talaga. Dagdag pang paalala, magbaon lagi ng tubig. Hanggat maaari ay uminom ng 8 baso ng tubig sa loob ng isang araw. Magsuot ng manipis at light-colored na damit. Umiwas ding magbilad sa araw mula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Sa time na yon, 10 o'clock ng umaga hanggang 4 o'clock ng hapon, doon tayo nakakakuha ng pinakamataas na temperature, maximum. Kasi pag 10 o'clock, yung position ng araw is almost 90 degrees. Natutok tayo sa area na yan. Hanggang 4 o'clock. Hindi na bago sa atin ang mga paalalang ito ng Pag-asa, pero ang higit na mahalaga ay hindi lamang ito isa-isip, kundi talaga namang isabuhay at sundin ang mga paalalang ito para masiguradong makakaiwas tayo sa mga sakit at iba pang masasamang epekto na dulot ng labis na pagkabilad sa matinding sikat ng araw. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang tricycle driver dadlango sa alak, ang basta na lang umanong nanaksak. Nangyari po ito sa lalawigan ng Ilocos Norte, partikular sa lungsod ng Lawag. Ang kanyang biktima, isang kawawang aso. Si GMA News Springer Dennis Alipio, naka-alerto 24. Halos maiyak sa galit ang mag-inang Carmelita at Marlene nang dumulog sa pulisya para ireklamo ang kanilang kapitbahay na si Abul Kaer ng Barangay Talingaan, Lawag, Ilocos Norte. Si Abul ang itinuturong sumaksak sa kanilang alagang asong na si Cyrus. Lasing daw si Abul, kaya napagtripan daw nito si Cyrus.
at inundoyan ng saksak ang kawawang aso. Muntik nang mamatay, sir, kasi yung dugo niya, sir, dire-diretsong lumalabas. Wala na po kami magawa nun, sir. Kahit gabi na tumatakbo po kami ng gamot. Para lang maano yung sugat. Agad namang dinala si Cyrus sa veterinaryo. Pero matambay at mahina pa rin itong kumain hanggang sa ngayon. Gusto ko pong mahuli siya tapos ano niya yung obligasyon niya dito. Tulungan niya kami magpagamot dito sa aso na to. Hindi bayaran? Kasuhan? Kasuhan po namin, sir. Gaano niyo ba mahal ang aso? Mas mahal po namin sa parang anak. Turing namin parang anak po, sir. Nagtungo ang GMA News sa bahay ng sospek pero sarado na ang bahay nito. Ayon sa kanilang kapitbahay, lumuwas na raw ito ng Maynila kagabi matapos ang krimen. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad si Abol. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, Dennis Salipio, GMA News. Abangan! Baby mammoth na nabuhay mahigit 40 taong libo na ang nakalilipas ibinida sa isang exhibit. Minor de edad sugatan matapos madamay sa pamamaril sa Makati. At ang mga aktwal na kuha matapos siya niging ng malakas na lindol ang bansang Indonesia. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Introducing a revolutionary conditioner from